Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain, meron po, di ba, Yes, ma'am. sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po ng dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so, sige, go ahead. So other than itong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando, naging biktima din ng ng threat. Merong nagdadasal. Si Chairman, Kapitan Alan Pachu ng Dolores. Sa Fernando, if you... Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong sila, nalaman na mabuti akong kapitan, hindi nakabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng dalawang matandang kasama. Eh ngayon, naghingi po, tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit ng salita. Tapos, ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya, sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi lang po siya ng pandiesel. So, okay, Pandiesel po. So, parang members of this committee, no, mga resource persons, parang merong may pattern, no? Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, no? Kasi kung ganitong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely, baka merong konting political na yan, motive. So you have to look into this. Kasi kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin, parang ngayon lang nangyari yun. So I think you have to look on this as well, no? Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, no? So yun ang aking nakikita dyan, situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Syempre, reactive sila dyan eh. Mabuti na lang, marunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Nakita 3,000 ba? Chairman ako, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, hapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ayun lang. Opo, The Mr. other, Captain Santos. Sa akin po, marami na. sa, Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan. Ako siguro sugi nila. ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila. Itong uli, dati hindi ko binibigyan May nahuli kami, nitrap namin nung una Pero yung ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nahuli. Kung hindi mo susugalan, hindi mahuli. Mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash Kung harapan, pwede rin ako I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga Ang intention talaga is takutin kayo Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang pan, yung gagawa sila ng paraan na hindi kaagad-agad matrace sila.
That's the point I want to make. And doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, papafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued. Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. So, my personal suggestion is, para doon sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. Alright, thank you so much.